Chapter 2. Sa may di kalayuan ay nakakunot naman ang noo ni Tyron habang nakatingin kay Arabella kasama ang mga batang lansangan. Kung hindi niya sana kilala ito ay napahanga na siya sa pagbibigay nito ng pagkain sa mga bata. Tuwang-tuwa kasi ang mga bata at ibang-iba ang kasiyahan na nakikita niya sa mga ito. Lalo siyang napakunot noo, it's been a month na hindi niya nakikita ito, pero parang okay lang naman ito. Mukha pang ang nagliwanag ang aura nito, maganda naman ang asawa niya kuno, very simple pero fresh na fresh kahit walang nakalagay na kolorete sa mukha. She's cute in her own way, parang schoolgirl lang nakasimpleng black shirt at white denim short lang ito na pinarisan ng simpleng sandal. Naka-ponytail din lang medyo may kahaba ang buhok. It's an effortless beauty and sa tingin niya ay walang man lang insecurity sa katawan dahil sa kasimplehan. Hey bro, are you alright? Tapik ni Marco sa kanyang balikat. Kaibigan niya ito and at the same time business partner sa iba nilang negosyo. Yeah, may nakita lang ako dyan, I know, yung babaeng nandyan sa katapat na park kanina kasama ng mga batang lansangan. May halong panunuksong saad nito at napataas kilay siya sa tindi ng pangamoy nito. Kanina ka pa nakatingin doon oy, kulang na lang matuno na parang ice cream humalaklak pa ito at inismiran niya ang kaibigan. Ngayon ko lang nalaman, chismoso ka rin pala, well sabihin mo lang kung gusto mo siyang makilala, of course not. She's not my type. Agad niyang saad sa question nito at napahalakal ng malakas ang kaibigan. Arabella hindi ko makontak si Tyron, agahan yung pumunta sa party mamaya si Mrs. Alegre sa kabilang linya. Saan po yan tita? Wala po kasi siya ngayon dito. Oh, kaya naman pala, anyway nasabihin ko na kaninang umaga, don't forget to come sa Panangginang. Welcome party daw para kay Tyron ang magaganap bilang new CEO ng A&A Corporation. Magre-retiro na ang matandang Alegre at ang anak na nito ang papalit sa kanya. Okay po tita, sanaj po, hesitant pa niyang tugon sa ginang bago ito mawala sa kabilang linya. Nagtatalo ang kanyang isip, pupunta ba siya o hindi? Sa gilid-gilid lang naman siya pag-a-attend siya, for sure walang may gusto sa presensya niya. Napabuntong hininga ang dalaga, ayaw naman niyang bigwan ang ginang since eto lang ata ang nagpapakita ng maganda at malasakit sa kanya. Isang above the knee na puting dress na may mahabang manggas ang napili niyang damit. Linugay ang lagpas balikat na buhok na inipaitan lang ng clip sa may side. Naglagay din lang siya ng lip tint at konting press powder sa mukha. Tinignan niya ang reflection sa salamin, mukha siyang schoolgirl na dadalo sa isang teenage party. Natawa siya sa sarili, although presentable ang kanyang nakikita, napangiwi dahil pakiwori niya ay malayong-malayo ang itsura niya sa pagiging sophisticada at elegante. Last touch ay ang pagsusuot niya sa pinakaborito niyang hikaw na perlas tuwing uma-attend siya sa mga salo-salo. Arabella, you're here. Where's Tyron? Si Mrs. Alegre na pinasadahan muna siya mula ulo hanggang paa. Galing ka ba sa simbahan? Walang kabog-abog na saad nito at lihim siyang napahiya. Sa ganda ng gown nitong kulay purple walang kasing ganda ang ginang lalo na sa mga suot na mamahaling alahas. She is so perfect, kahit matanda na ito sophisticada pa rin itong gumalaw at eleganteng manamit. Ah, oo nga po, halos mamula-mula na lang niyang tugon. O siya sanaj, asan na ba ang batang yun ang ginang na agad laming-galinga? Hello there mother, nag-aalala ka na naman ba sa mahal mong anak mula sa kung saan ay sumulpat ang hinahanap? Ang lawak ng pagkakangiti at malambing na hinalikan ng ama't ina. You okay dad? Sabi pa nito sa ama at tumanggo tangunan ang ama na kasalukuyang nasa wheelchair. Gayon pa man makikita pa rin ang kakisigan sa matandang Alegre kahit may katandaan at nasa silyang degulong. Of course I ho. Kanina ka pa namin hinihintay. Napaka-importante ang gabing ito, this party is for you. Okay mom I'm here na. Oh anyway, I would like you to meet this beautiful lady beside me. Ms. Christine Santos and of course this is my caring and loving mother, Mrs. Alegre and my idol who is more handsome than me, my father Mr. Armando Alegre, pagpapakilala ni Tyron sa napakagandang babae na kasama niya. Christine is a perfect description of what a lady is para ito beauty queen. Nice to meet you Tito and Tita, how are you po? Sweet na sweet nitong bati sa mga magulang ni Tyron habang binigyan ng beso-beso si Mrs. Alegre.
Halatang nabigla na parang ewan ang mga magulang ngunit nagpatianod na lang ang mga ito para sa anak. Anak Pac-Isist si Ms. Christine sa bulwagan malambing na utos ng ina kay Tyren at agad naman itong tumalima. Hinalikan ulit ang ina at iginaya na ang bisita sa bulwagan ng party. Agad naman umatras pakubli sa isang malagang halaman si Arabella nang dumaan ang mga ito. Kahit natalikod na ay nakatno parent siya sa dalawa. Bagay na bagay ang dalawa, ang ganda-gandang babae at ang halatang ang yaman-yaman base sa mga galaw at pananalita. Si Tyren naman ay napakagwapo lalo na sa suot nitong black tuxedo. Maging sa galaw nito, sa paglakad, pagkiling, pagtawa at kung ano-ano pa ay talaga namang agaw atensyon lalo na sa mga kababaihang nandoon. Lalo palang cute ito kung nakangiti at nakatawa. Napailing siya sa sarili, ano ba ang ginagawa niya para siyang high school na nakatanaw lang sa crush niya. Hello Manang, kumusta po kayo? Masayang bati niya nang mahanap sa kusina ang matandang mayordoma. Okay lang naman ineng, kumusta ka naman sa bagong tirahan mo? Ayun po marami na po akong tanim, nakatawa niyang sagot dito. Totoo naman dahil halos ang mga halaman sa hardin ang araw-araw na pinakakaabalahan niya. Mabuti kung ganun ineng, naku tiyak kung magandang-maganda ang hardin niyo ngayon, magaling ka sa mga halaman mehaw po, ano pong ginagawa niyo? Tulungan ko na po kayo, eto nagtitimpla ng punch. Alam mo naman mas gusto parent ni ma'am ang homemade na inumin sa mga ganitong party saad ng matanda at tumanggaw-tango naman siya, o okay po, ano pong maitutulong ko? Trisinte niya, tapos na air, dalhin mo na lang sa labas itong isang ito at pakilagay sa mga lagayan ng mga inumin sa bulwagan. Okay, sanage po mabilis naman siyang tumalima sabay buhat sa punch bowl. Pagbaba pa lang ng kanyang karga ay agad may lumapit na sa kanya, Miss ano yan? Punch po sir, 1 glass pies, ang isang bisita at itinapat pa ang hawak na wine glass para pakargahan sa kanya. Hindi pa man nakakalayo ang humingi sa kanya ay isa-isa nang lumapit ang ilan at kumuha rin ng inumin sa kanya. Nagmukha na tuloy siyang serbidora sapagkat siya na ang naging tagalagay ng inumin sa mga glass ng mga ito. 1 glass of punch served to the table of Ms. Christine Santos baritonong boses na nakapagpaangat sa mukha niya mula sa kanyang ginagawa. Bullseye. Nasalubong niya ng tingin ng lalaking napakalalim ang pagkakatitig. Hindi niya moari, parang nang-aarok. Nagsuot ka na rin sana ng uniform ng catering. Mapang-uyam itong saad. Nasa party ka, wala ka sa perya, pinsalto pa nitong pahayag habang tinignan siya mula ulo hanggang paa. Pinilit naman niyang nginitian ito na parang wala siyang narinig. Right away sir, 1 glass of punch to Ms. Christine is coming. Agad niyang nakuha ang composure, kumuha siya ng isang glass ng inumin at inilagay sa tray. I-serve na lang niya ang inumin nang bigla nitong kinuha ang glass sa tray. Nabigla siya sa ginawa nito lalo't bigla siya nitong hinayla palabas at padaskol na binitiwan. Why are you here? Iniwan na kita sa house diba? Galit na sabi nito, bigla naman siyang pinangatugan ng tuhod dahil sa nakikita niyang nakarehistrong galit sa mukha nito. Hindi kasi, tunawag ang mami mo at pinapunta tayo dito, and do you think I believe that? Maanghang nitong saad. Para siyang maiyak, hindi niya alam kung sa sobrang takot or sama ng loob. Sorry kung hindi mo nagustuhan ang pagpunta ko dito, Liv. Hindi pa man niya natapos ang sasabihin ay matigas ang boses na utos nito habang nakaturo sa gate. Hindi niya namalayang tumulo ang luha niya, paimpol niya itong pinahid. Tatakbo na sana siyang lalabas sa gate na bigla siya nitong hinayla, tumilapon sa katawan nito at namalayan na lang niyang nakadikit na ang labi niya sa labi nito. Napatde siya, at halos lumaki ang mata niya sa pagkabigla. Hindi siya ready at wala sa isip na gagawin ni Tyren ang ganito. For the first time in her life, and ganito pala ang feeling parang may kinukuryente ang buong katawan habang nakaumang ang labi ng lalaki sa kanya. Para pangang tumigil ang kanyang mundo kasabay ng panginginig ng buong katawan. Habang nasa state of shock ang dalaga ay binitiwan ni Tyren ang nayang labi at marahas na itunulak kasabay ng matinding pagbagsak niya sa damuhan. Now Liv, I don't want to see your face here. Walang kasentigas na saad nito sa kanya habang walang pakialam kung bumagsak siya o hindi sa kabiglaan bigla naman siyang tumayo at patakbong lumabas a villa. Paglabas ng gate ay nahapon ng dalaga ang dibdib, umupo sa gilid at kinalma ang sarili.
Hindi niya moari ang nasa isip, sari-sari ang nandoon at sariwa pa ang ginawa nitong paghalik sa kanya, pero napakasakit din sa kanya ang pagpapalaya sa kanya. Nasabunutan niya ang sarili, who cares kung pinalayas siyang parang aso, hindi pa ba immune sa pag-uugali ng lalaking iyon? Ano't bakit siya ay hinalikan nito? Pagmumura niya sa sarili, ganun na lang ba siya nito kamuhi? Nasa ganang ayos ang dalaga nang biglang may lumabas na sasakyan sa villa at di nagtagal ay huminto sa tapat niya. Ineng, halika na at ihahatid na kita sa bahay niyo si Mang Isko iyon. Agad naman siyang tumalima, binuksa ang saksakyan at agad siyang sumakay dito. Salamat ho, manong mahinang saad niya at ngumiti iyon. Galit na pinagtatadyak ni Tyron ang mga grasses sa lawn. Hindi niya moari kung para kanino ang galit niya, kay Arabella ba or para sa sarili niya. Why can't he control himself pagdating sa babaeng iyon? Gustong-gusto niya itong tirisin, tagterin ng pinong-pino at ipakain sa aso. Parang automatic na bigla kukulo ang dugo niya kapag nakikita niya ito. Pero okay lang ba iyon? Did she hurt nang itulak niya ito ng malakas at mapaupo sa lawn? Parang nakita niyang may kumislap mula sa mata nito kanina, did she cry? Malakas niyang bulalas sa sarili. Why the hell I care? Kahit mamatay siya, wala siyang pakialam. Sir, okay lang po kayo? Mula sa di kalayuan ay natawag niya ng pansin ang guard. Agad naman siyang nahimasmasan at tumango siya dito. Pakitawagan si Manong Isko, pakisabi sundan niya si Arabella sa labas at ihatid sa aming bahay, utos niya dito bago pa siya bumalik sa bulwagan. Opo sir, masusunod po, narinig pa niyang pahayag ng guard nang lisanin niya ito. Desidido na si Arabella, kakausapin niya ang ginang ng mga Alegre para magpaalam. Noong una ay gusto lang niyang malibang kaya't sinubukan niyang nag-apply online at halos araw-araw ay may natatanggap siyang email mula sa mga company na kung saan nag-send siya ng application. Tinawagan pa niya ang ginang, nag-schedule ng meeting sa labas para kausapin ito. Sa isang mamahaling restaurant ang napili ng ginang kung saan sila magkikita. Simula kasi nung itinaboy siya ni Tyron ulit nung gabing iyon ay parang hindi niya mahanap ang sarili na pumunta ulit sa villa kahit anong pag-iimbita ng mama nito sa kanya. Ngayon niya talaga na-realize, napakalaki talaga ang agwat ng mayaman at mahirap. Ang mayaman pwede kang palayasin na parang aso, hindi iniisip ang pwedeng maramdaman ng mga ito. Ang mahirap naman wala man lang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Kung kaya't mas pinili na lang niyang umiwas at hindi mag-cross ang landas nila ng lalaki. Who cares? Sa papel lang naman sila mag-asawa. Okay nga yung ganong setup, wala namang mawawala sa kanya in case magsasabi ito for annulment. Gaya ng dati ay simpleng puting jumpsuit lang ang suot. Favorite niya ang puting damit dahil bukod sa comfy at hindi mainit parang ang linis-linis din niyang tignan kung iyon ang suot niyang kulay ng damit. Naglugay lang din siya ng buhok, linagyan ng ipit side tsaka naglagay ng lip tint. Hindi naman na siguro siya mapapahiya sa kamit na ginang. What is it, Arabella? Seryosong pahayag nito habang kumakain. Tita, gusto ko po sanang ipaalam sa inyo. Gusto ko pong magtrabaho, bakit? Kulang ba ang allowance mo? And where? Sunod-sunod na tanong nito, halatang nag-alala sa sinabi niya. Hindi naman tita, wala po kasi akong ginagawa sa bahay. Gusto ko pong magtrabaho para malibang, saan naman yan? Meron kayong kasunduan ng hindi mo pwedeng gamitin ang Alegre, naku hindi po tita, hindi ko po iuugnay ang pangalan niyo sa application ko or sa kahit na anuman, promise po. Itinaas pa niya ang kanang kamay para sumumpa dito. Saan naman yan, alam mong hindi kita pwedeng tulungan, naku hindi po tita, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo ang aking gagawin. Balak ko po sa A&B Corporation po, paliwanag niya dito at tumanggaw-tango iyon. Huwag niyo na lang po banggitin kay Tito lalong-lalo na po kay Tyron. A&B Corp. Anong gagawin mo doon? Sigurado ka na ba dyan? Ang ginang na animoy pagdududa sa kanyang balak ngunit tumanggaw-tango siya para ipakita ang determinasyon nito sa kanyang sinasabi. Alright, sige halika, ang ginang matapos nilang kumain. Saan po tita? Tanong habang nakasunod siya dito. Sa saloon. Mukhang hindi na nakakatikim ng treatment ang buhok mo at mga nails mo mula nang tumigil ka sa pagtatrabaho, walang kabog-abog na sabi nito. Lihim niyang pinasadahan ng tingin ang kanyang mga kuko at naawa siya sa mga ito.
Noong nagtatrabaho siya sa isang financing firm, halos every week siyang nasa salon para magpalinis ng mga kuko. Pumasok sila sa pinakasikat na salon sa buong bayan, dito madalas makikita ang mga mayayaman para magpapamper ng kanilang mga sarili. "Hello madam, I'm so glad that you are here again, how can I help you?" Isang sosyal erang bakla ang bumati sa kanila. "Hello Mathy. PLS transform her into an elegant and sophisticated lady," saad ni Ginang sa beautician at agad ngumiti ito ng napakalawak. "As you wish madam, halika sis at na-e-excite ako sa iyo," hinayla siya nito at agad pinaupo. Humarap silang pareho sa salamin, tumaas-taas pa ang kilay nito. "Ayaw ko yang kilay mo, ang nipis. Yang buhok mo parang teenager," at kung ano-ano pang mga sinasabi nito. Buti na lang halatang nagbibiro ito sa tono ng pananalita nito. After a long hours, nabigla ang dalaga nang muli ay tumingin silang dalawa ni Mathy sa salamin. Perfect. May pagmamalaking saad nito nang makita ang napakalaking transformation sa kanya. Ang ganda-ganda ng pagkakaguhit ng kanyang kilay, ang kanyang buhok umiikli hanggang balikat, nawala ang kanyang may itim na eyebags and everything in her seemed so perfect. Bigla siyang naging sosyal nang makita ang sarili sa salamin. "That's far better, you look stunning." Pati si Ginang Alegre ay napahanga din sa kanyang transformation. "Thank you po, pero, no more buts. Halika hindi pa tayo tapos," sabi uli nito at maya-maya ay nagawi sila sa mall. "Iha, we need 5 pairs of corporate attire for her the executive be like, fla." Sa women's corner siya inaya ng Ginang. Kilala na ito sa store dahil suki nila ito dito. "Okay ma'am, right away po saan ang sales lady na nakangiti at iginiya siya sa mga corporate attire. "Pla help her, I like her to look smart and decent," ang Ginang na nakabuntot din pala sa kanila. Sa huli ito din ang pumili ng corporate attire na para sa kanya. Blazers na iba-iba nagkulay, maging ang slacks at pencil cut na palda hanggang lampas tuhod ay ito din ang pumili. Always bear in mind that your dress defines you. You don't need to show some skin to look great for some. What matter is how you carry your dress and how people look at you with great respect, pangaral nito at tumanggo-tango siya. Coming from a very sophisticated and elegant women, sinong hindi magkaka-interest sa mga sinasabi nito. Pumunta rin sila sa shoe store at sa mga mamahaling bags at pinamilan siya nito ng tigtatatlong pares. Halos malula ang dalaga nang magpabayad ito, kulang-kulang 200,000 piso ang pinamili nito sa kanya. Tita sobra-sobra naman po ata ito, nahihiya niyang pahayag sa Ginang. "Don't mention it iha, after all you deserve all of this, here take this." Saad nito sabay abot ng isang maliit na box. "Ay nako po tita, sobra-sobra na po ito, no, this is yours Arabella. Actually regalo ko ito noong wedding niyo pa sana ng anak ko, kaso alam mo na maraming nangyari, pasensya ka na kung ngayon ko lang ibigay." Nakangiti ang Ginang subalit may pait din sa kanyang mga ngiti. Biglang sinukluban siya ng konsensya, napayuko siya dahil nahihiya siya dito. "Sorry po tita, you don't have to iha. Ako nga ang humingi sayo ng dispensa. Isa lang ang pakiusap ko sayo, be more patience and understanding, lalo na sa anak ko." Hinawakan nito ang kanyang kamay at saka pinisil ito. Tumingin ang dalaga dito at nginitian niya ito. "Yes po tita," saad niya dito at halos maluha-luha ang matanda na yamakap sa kanya. "Remember to always wear some jewelry, it adds to your look as a woman," dagdag pa ng Ginang bago umalis. Inihatid siya ng mga ito sa kanilang bahay bago umuwi sa villa. Napakagaan ang pakiramdam niya sa time na iyon, para bang natanggalan siya ng mga bagay na dumadagan sa kanyang dibdib araw-araw. Napakasarap kasama ni Ginang Alegre, no wonder mahal na mahal siya ng kanyang mga anak. Kinabukasan, gamit ang pinaka-best na pinamili nila no Ginang Alegre ay nagtungo sa A at B Corp for interview. Napagkamalan pa siyang isang executive sa kumpanya at halos tumabi ang mga nadadaanan niyang empleyado. Bukod sa mukha siyang boss sa suit niya, ay napakaganda pa niya sa kanyang bagong hairdo. Kung hindi pagkakamalang executive ay isang high-profile na lawyer ang kanyang aura, Ms. Arabella Simon. Agad na bati ng nakangiting empleyado nang marating niya ang HR department ng nasabing kumpanya. "Yes po ma'am," magalang na tugon niya dito. "Direko na po tayo sa taas ma'am, gusto raw po kayo ma'am it ng CEO, ha?"
I'm sorry ma'am but I am here for an interview. Saad niya dito, pinagkamalan yata siyang business associate or directress. I know, ako nga ang tumawag sa iyo nakangiting Saad. Pero ma'am, CEO po agad. Yeah, and you are very lucky kasi sa files mo palang nagustuhan ka na agad ni boss, talaga po. Halos mapatalon si Arabella sa tuwa na ikinatawa ng mahina ng HR personnel. Ang swerte nga naman niya, kung sabagay halos excellent naman ang mga pinasa niyang mga documents. Kung academics naman ang pag-uusapan hindi naman siya mapapahiya dahil magna cum laude naman siya sa kanyang kinuhang kurso, MBA pa siya at halos palaging employee of the month siya sa kanyang previous work. Sa kanyang document siguro naman isinisigaw nito na magiging asset siya sa kumpanyang ito. He's inside, kanina pa siya naghihintay, ang personal secretary ng CEO nang makarating sila office nito. Nginitian lamang ng HR personnel ito at direko sa pintuan ng private office ng CEO. Good morning sir. MS Simon is here already. Magalang na bati ng kasama niya pagbukas nito sa pribadong opisina. Agad namang tumigil sa ginagawa ang CEO at nakangiting ituno ng tingin sa kanila. Sa tingin niya nasa 45 pataas ang edad nito ngunit matikas pa rin ito at kapansin-pansin pa rin ang likas na kakisigan. Parang si Richard Gere lang lalo na sa movie nila ni Julia Roberts na Notting Hill. Thank you, MS. Na pwede mo na kaming iwanan ni MS Simon. Saad ng CEO na nakangiti peren at tumango naman it sa kamagalang na nagpaalam. MS Simon? Take a sir, thank you sir. Medyo kinakabahan pa siyang sumunod dito. Wala naman sa pagmumukha nito ang pagkaka-istrikto, he looks humble and very gentle. Parang father figure ang dating. I have read your files and I am amazed. I think you could be an asset to this company. Thank you sir. Halos nahihiya pa niyang tugon dito. Marami pang mga papuri ang narinig niya sa kaharap at halos, thank you sir, lahat ang natining niyang sambit ng kanyang sarili. You will join the corporate communication team, sir. Bigla niyang saad sa boss niya, hindi naman yun ang inaplayan niya. Sa finance department ang expertise niya but bigla doon siya itutoka. Yes MS Simon. Wala po sir, sige po, yes. And I am very sure you are perfectly fit for the job. Mukhang confident ito sa kanya sa department na pupuntahan niya kesa sa kanyang sarili. Hello everyone, may I get your attention please? Si MS Leila Dizon, ang head ng corporate team. Ang ganda-ganda ng head niya, ang sexy-sexy kahit naka-slacks ito at naka-blazer ay kapansin-pansin pa rin ang magandang kurbo ng katawan. Respetado ang aura nito, napaka-smart kahit sa kanyang paggalaw. Meet the new member of our team, MS Arabella Dizon. Pagpapakilala nito sa kanya at halos isa-isang kumaway at nagbigay ng pagbati ang lahat. Nginitian niya naman lahat ang mga iyon, at tama nga ang hinala niya, mukhang magagaling at sofistikada ang mga makakasama niya. Hi! Ang ganda mo naman, nabigla siya nang biglang batiin siya ng katabi niyang cubicle. Thank you. Ikaw din. Nahihiya pa niyang tugon dito. Ako nga pala si Joy, Ara Arabella, nakangiti niyang saad sa kanakipagkamay sa bagong kakilala. Down to earth al Joy kaya mabilis niya itong nakapalagayan loob, siya na rin ang nagturo at nag-assist sa kanya sa mga ginagawa at gagawin nila sa team nila. Si Joy na rin ang palagi niyang kasakasama during break and lunch time. Mabilis naman din niyang natutunan ang mga gawain sa office nila kahit iba sa kinuha niya sa kolehiyo. Mas exciting pa nga ang ginagawa nila dahil nakakasalamuha sila ng iba't ibang tao. Labas naman tayo mamaya. Wala naman tayong pasok. Bukas si Joy na lumapit pa sa kanyang upuan. Magtatlong buwan na siya sa kumpanya at matagal na nitong inaatungal na mag-night out naman sila. Hindi ako pwede. Gaya ng dati ay yun ang palagi niyang sinasabi kapag nag-aaya ang mga ito naman. Tatanda kang girl, sige ka, wala ka man lang kahit konting social life. Ano ba yan, mabuburo yang ganda mo, ano ka ba? Reklamo nito at tinawanan niya ito. Ikaw talaga, may pupuntahan ako, importante, hahaha, importante, your face. Bibili ka lang naman ng Jollibee, pupunta sa plaza at magpakain sa mga batang lansangan. Hello Mother Teresa, ikaw ba yan? Saad nito na halatang inis at mas lalo siyang natawa.
Listen guys, birthday pala ng CEO ng A&A Corp ngayon, kailangan natin maging visible doon for sure maraming pupuntang mga investors doon biglang announce ng kanilang head at halos na-excite ang lahat maliban sa kanya. Ilang buwan na rin pala ang nakakaraan ng mag-iba ng CEO ang A&A, naroon pa siya noon at yun din ang last na nakita niya ang bagong CEO and birthday pala niya ngayon. Natawa siya sa sarili, asawa niya kuno pero wala sa isip niya ang birthday nito. Sigurado malaking party na naman ang magaganap sa villa ng mga Alegre, and of course she is not welcome as always lalo at sa importanteng araw nito. Joy and Arabella, you will attend the party, pagde-delegate ng head nila ngunit busy ang isip ng dalaga sa pag-aalala. Girl, narinig mo si boss. Woo, very exciting ito, nakangiting tabig ni Joy sa kanyang tagiliran. Nangingislap pa ng mga mata na halatang excited. Ikaw na lang kaya mahinang, sabi niya. Di mo ba narinig ang sabi ni boss? Joy and Ara. Joy and Ara, may problema ba Ms. Simon? Ha, wala po boss. Good. Alam nyo na ang gagawin ninyo saad nito at dinismiss din agad ang atensyon ng lahat. Ay, dami na namang gwapo doon, sana mahanap ko na si Mr. Right ko. Gwapo at ubod ng yaman, mahinang saad ng kaibigan na akala mo kinikiliti ito sa sobrang excited. Be careful what you are wishing, baka makahanap ka ng ubuod ng suplado, duh. With this charm, walang supla-suplado dito no. Pabirong saad nito at napahalakhak sila ng mahina. See you there. Isusumbong kita kay boss kung hindi ka pupunta, pabirong pagbabanta ni Joy kinahapunan. Baka malate ako o di kaya ay saglit lang ako, alam mo na asterisk heist. Basta pupunta ka, si Joy, at nagkatawanan pa sila nang maghiwalay sila sa baba ng A&B building. Gaya ng dati ay dumaan siya Jollibee at pagkatapos ay pumunta na siya sa plaza. Ibinigay lang niya sa mga bata ang pagkain at agad din siyang umalis pauwi sa bahay. Mag-isa lang siya sa bahay gaya ng dati, simula kasi noong unang pumunta sila ni Tyron dito at umalis ay hindi na ito nagagawi doon. Hindi niya alam kung saan umuwi ito, paminsan-minsan naman daw nasa villa pero wala na siyang pakialam dito. She had enough. Hindi naman siya nito ginugulo, tahimik naman ang kanyang buhay lalo ngayon at libang na libang siya sa kanyang trabaho. Ni hindi na nga ito samasagi sa kanyang isip, what for? Pero mukhang makakasalubong na naman ang kanilang landas at naitaon pa na birthday nito, ano't ano pa man mukhang masisira na naman ang gabi nito kung makikita siya nito. Nakapangalumbaba si Arabella habang nag-iisip ng tumunog ang kanyang cellphone. Si Mrs. Alegre iyon, informing sa big party na gaganapin sa villa. You are invited, sabi ng ginang sa kabilang linya. Baka masira lang ang gabi ng anak niyo tita, kahit saglit lang iha, matagal ka nang hindi nakakapunta dito, busy lang po sa trabaho, kaya nga, see you iha, saad nito sabay palem ni hindi na siya binigyan ng pagkakataon pang makatanggi. Nagsimula na ang party nang dumating si Arabella sa villa ng mga Alegre. Punong-puno na ang bulwagan at nagsasalita na rin ang MC nang siya pumasok siya sa gate. Sinadya niya talagang iyon para kahit paano ay wala nang makakapansin sa kanyang presensya. Saglit lang naman siya doon, magbigay galang lamang sa mga matatandang Alegre at magpakita sa kaibigan para wala naman itong masabi sa kanya. Anyway, alam naman niyang kayang-kaya ni Joy makipagsosyalan sa mga investors na nandoon. Ang galing kaya nito. What keep you so late? Oh my, you're so gorgeous. Nanlalaki ang matang bulalas ni Ginang Alegre nang makaharap niya ito. Thank you tita, kimi niyang pahayag. Kahit paano pinaghandaan din niya ang gabing ito, bago pa nga siya umuwi kanina ay dumaan muna siya sa Bot IQ para sa kanyang suot na gown. Of course ang favorite color, plain white long gown na hapit sa katawan na may mahabang sleeve na pili niyang isinuot. Sabi nga may-ari ng Bot IQ kanina, para daw siyang fairy godmother or di kaya ay angel na bumaba sa lupa. Simple lang naman ang kanyang damit ngunit talaga namang bumagay sa kanya. How are you doing? Your work. Hindi ka ba nahihirapan? Si Mrs. Alegre na 6 taon na hindi silk nagkita. I'm doing good po, nag-enjoy ako sa work ko. Good. Good. Halika puntahan natin si Tyron, naku tita, huwag na po. Ayokong masira ang gabi niya nang dahil sakin, tsaka saglit lang po ako tita, magpapakita lang po ako sa kaibigan ko. Andito siya ngayon, matigas niyang pagtanggi at naintindihan naman siya nito.
Oh, okay, basta feel at home, okay. Andito lang ako, pahayag ng matanda nang magpaalam siya dito para hanapin si Joy. Inilibot niya ang mata sa bulwagan, napakaraming tao at makikita mo talaga na lahat ng bisita ay nasa alta sosyedad. Mula sa pananamit, sa mga alahas, sa galaw, pananalita ay hindi maikakailang nasa iisang sirkulo ang mga ito. Pinagala niya ang kanyang mata, hindi pa kasi nahahagilap ang anino ng kaibigan. Bullseye. Mula sa malayo ay nakatingin si Tyron sa kanyang kinatatayuan. Bigla siyang kinabahan, at mula sa pagtatama ng kanilang mata ay agad-agad niyang binawi ito. Naramdaman niya agad-agad ang presensya nito, sa pagkakakunot ng noo nito mukhang nagbabanta na naman ng hindi maganda. Agad siyang umalis sa kinatatayuan at lumapit sa makapal ang tao para makawala siya sa paningin nito. Nakatitiyak siyang demonyo na naman ang utak nito at baka kung ano na naman ang naiisip nitong gawin sa kanya. Binilisan niya ang paghahanap sa kaibigan, at nakahinga siya ng maluwang ng mat-anawan ito na may kausap na isang grupo at nakatawa. Mahihiya pa sana siyang lapitan ito ngunit kailangan na niyang magpakita at nang makalayas na siya ng mabilisan. Linapitan niya ito at pasimpleng kinurot niya ito sa tagiliran. "Oh, you're so stunning," bulalas ni Joy nang makita. "I swear, para kang angel ngayon, saan mo nakuha yung gown mo? Cash o utang?" Pabirong saad nito at di niya napigil ang tumawa. "5 gives," sabi niya at naghagalpakan sila ng tawa. Hindi naman sila masyadong naririnig sapagkat malakas din ang sound sa party. "Halika, kuha tayo ng pagkain. Nagugutom na ako sa kakatsika sa mga prospect natin," saad nito sabay hila sa kanya patungo sa buffet table. Kanina pa nagsimula ang kainan nang dumating siya sa villa. "Ganda ka girl, daming nakatingin sa iyo," siko ni Joy sa kanya. "Ha? Baka ikaw ang tinitignan, mas maganda ka kaya?" Mahinang sagot niya dito habang kumukuha ng makakain. Sa katunayan, gusto na nga rin niyang bilisan ang pagkuha ng pagkain dahil naaasiwa na din siya sa mga taong nakatingin sa kanya. Konting dish lang ang kinuha niya, wala siyang ganang kumain ngayon kahit madaming masasarap na pagkain. Pabalik na sila sa mesa ni Joy kanina nang di sinasadyang mabangga niya ang nasa likuran niya at di sinasadyang matapunan ng pagkain. "Oh, sorry. Agad na paghingi niya ng paumiin at wala sa sariling pinagpagpa ang damit ng nabangga niya. "Stupid. Don't touch me." Galit na saad nito lalo sa ginawa niyang pagpagpag sa damit nito. "I'm so sorry miss. Saan ka ba kasi nakatingin, bulag ka ba?" Galit pa ring saad nito. "Look what you have done to my dress." "Hindi ko sinasadya, sorry." Patuloy pa rin ang paghingi niya ng pasensya nang biglang siya nitong sinabuyan ng malamig na tubig sa mukha. "Yan ang bagay sa iyo, idiot." Saad nitong galit na galit. Nabigla si Arabella sa ginawa nito, gusto niyang gumalaw at tumakbo ngunit parang tuod na napako sa kanyang pagkakatayo. Napapikit siya nga maramdaman ang tubig sa kanyang mata, kung pwede lang pagdilat niya nakauwi na ang lahat ng first time niyang maranasan ito at sa napakarami pang tao. Gusto niyang umiyak sa kahihiyan ngunit bago pa man siya mapaluha ay namalayan na lang niyang may humila sa kanya at kulang na lang makandada pa siya sa tulan ng paglakad nito. Nagpatianod siya habang hila-hila siya ng kung sino. Gusto pa nga niyang magpasalamat dito dahil sa di niya talaga alam kung paano makaalis mula sa pagkaestatwa niya kanina. Halos kalagkarin ni Tyron si Arabella palayo sa kinatatayuan nito, ni hindi niya alintana kung magkande tapilok ito o ano. Naiinis siya dito ng todo, sinabuyan na't lahat-lahat para peren itong tanggang nakatayo na animo isang estatwa. Sa inis niya, tinadyakan niya ng malakas ang pintuan ng kanyang kwarto nang makarating sila dito. Agad namang bumukas iyon at inis na ibinalya ang dalaga papasok sa kwarto. "Diyan ka lang, at huwag na huwag kang lalabas hanggat di ko sinasabi," galit na sabi niya sa dalaga na kulang na lang mapaupo na naman sa sahig. Lalong nakaramdam so Tyron ng galit. "Why are you so weak?" Pasigaw na saad niya dito habang wala sa saring kinuha ito ay pinaupo sa sofa. "Sorry, hindi ko sinasadya yung nangyari, wala akong intensyon na guluhin ang party mo." Maniwala ka, halos magkandautol si Arabella nang mahimasmasan sa mga nangyayari. Gusto niyang maiyak, yung pinakaayaw niyang mangyari sa araw ng kaarawan nito siya na naman ata ang pasimuno kung bakit sirang-sira ang gabi nito. Napaluha na siya, natatakot siya sa maaring gawin nito sa kanya. "Promise, hinding-hindi mo na ako makikita dito, patawarin mo lang ako, shut up."
Or else itapon kita sa bintana. Pagbabanta nito, agad namang napatigil ang dalaga at tahimik na lumuha. Clean yourself, at huwag na huwag kang lalabas dito, makapangyarihang bili nito bago lumabas at narinig niyang inilock nito ang pinto. Pagkalis ni Tyron at agad na pahagulgol ang dalaga. Sobrang naawa siya sa sarili, yung magandang plano niya kanina na saglit siya sa villa para hindi na siya makita nito, mas malala pa ang nangyari dahil napahiya pa siya sa marami. Who's that Falcon, girl? Galit na tanong ni Tyron sa assistant niya nang makababa ito mula sa kwarto. Nagpupuyos ng galit ang kanyang dibdib, baka kung nasa harapan niya ngayon ang babae ay kung ano na ang nagawa niya. Shira Mendez, holding a high position in C&M Corporation, sir. Cut our ties in C&M, pero sir, you hear me right? Tandang padamdam panipit. Okay po sir. Agad dinismiss ni Tyron ang assistant nang maibigay ang lahat ng instructions niya para sa Shira Mendez na iyon. Hindi porket mataas ang posisyon nito sa isang kumpanya ay ganun na lamang ang inaasta nito. Sa party pa niya and of all people sa asawa pa niya. Well, he may be rude to Arabella but he has his grudge and she deserves it. Damn that woman, meron itong character na pabigla-bigla. Simulat sapol she's being so simple and innocent, yet she's pretty in her own way na parang nahihigop ang kanyang masculinity. And kanina, he was surprised, he have seen the other side of her. The sophisticated side of her, and hindi niya maalis ang mata niya dito, she's so perfect, parang nakalutang lang sa hangin habang naglalakad. She is so pure like angel, lalo't puting gown ang suot nito. He knew from the moment na nasulyapan niya mula nang pumasok sa villa ay hindi na noalay mata niya dito kahit alam niyang naasiwa o natakot bigla nang magsalubong ang kanilang mata hanggang sa eksenang masayang nakikipagtawanan sa kasama until she was frozen ng sabuyan ng malamig na tubig sa mukha. Damn! Mahinang pahayag niya sa sarili, kulang na lang mabasag ang baso ng alak sa kanyang kamay. Agad niyang tinungga ang laman nito at dali-daling umakyat sa kanyang kwarto. Binuksan niya ang kwarto, pinakiramdaman pa niya ito ngunit wala siyang narinig na anumang kaluskos. Tinignan niya ang orasan niya sa bisig, pasado 1:00 na pala ng umaga. Tininggal niya ang kanyang suit, isinibit sa rack habang iginagala ang paningin na may hinahanap. Napakatahimik kasi ng kwarto niya, although napakalaki nito maririnig pa rin kahit konting kaluskos kung gising o naroon ito. Lumapit siya sa kanyang kama ngunit wala ito, napakunot noo siya. Ngunit biglang umaliwalas ang mukha nang makita niya itong nakahiga sa sofa at mahimbing nang natutulog. Nagpalit na ito ng damit, meho natawa pa siya nang makita niya ang suot nitong pajama at shirt. Kahit nakahiga ito ay kapansin-pansin pa rin na oversize ito sa kanya. Tinangal niya ang kasuotan at tumuloy sa banyo, para pa rin siyang naiaitan kahit malakas na ang aircon sa kanyang silid. Hey! Gulat na pahayag ni Tyron nang biglang nagising si Arabella at agad-agad na bumangon na animo nangangamba. Buhatin sana niya ito para ilipat sa bed pero agad itong nagising. Sorry, naidlap ako. Siya. It's okay, agad isinara ni Tyron ang hintuturo niya sa bibig nito. Gusto niyang i-comfort ito sa uneasiness nito, he just wanted to tell na okay lang na nandito siya at makatulog dito sa room pero biglang nag-init ang kanyang katawan nang magtama ang kanilang mga mata. Damn that eyes. Pero mas lalo uminit ang kanyang katawan nang mapatingin siya sa mga labi nito ang nipis at mamula-mula. Biglang pumasok sa alaala niya kung gaano kalambot ang bibig nito noong hindi niya napigilan ang sariling halikan ito. Sa sobrang nerbiyos ni Arabella, hindi siya nakagalaw nang dumampi ang labi ni Tyron sa labi niya. Para din siyang mabibingi sa lakas ng tibok ng puso niya. Akala niya dadampiin lang siya nito ng halik, subalit mukhang damiin ang labi nito sa labi niya at maging mapusok. Gusto niyang itulak ito palayo ngunit parang sumusunod ang isip at katawan niya sa ginagawa nito. Naramdaman niyang umangat ang mga kamay nito, ngunit parang wala siyang lakas para patigilan ito, bagkus parang nakikiayon din ang kanyang katawan sa bawat haplos ng mga kamay niya. Napasinghap pa siya nang maramdaman niyang nasa dibdib niya ang mga labi nito. Natanggal na pala nito ang suot niyang pang-itaas na hindi niya namamalayan. Naaliw yata siya sa kakaibang sensasyong nararamdaman niyang habang mariing hinahalaikan nito ang kanyang dibdibang ngunit lalo pa siyang nag-init at masarapan nang bumaba ang bibig nito sa kanyang puson hanggang sa kanyang kusalanan.
Medyo nahiya pa siyang bumuka ngunit kakaiba-iba nagdulot nito lalo't pinasok nito ang dila sa kanya. Kakaiba ang nararamdaman niya ngayon at ngayon lang niya maramdaman ang ganito sa tanang buhay niya at di niya namalayang napapaungol na siya. Not here. Bigla siyang nagulantang nang marining ng boses nito sa kanyang malapit sa kanyang tenga. Itutak niya sana ito ngunit biglang sinakop ng binata ang kanyang bibig sa kakinarga ito para ilipat sa kama. Pagkahiga niya sa kama inulit na naman ng binata ang ginawa nito at tuluyan na siyang nawala sa katinuan. Please, halos pongol na saad niya, ewan ba niya kung asaan nang gagaling ang mga lumalabas sa bibig niya. Please, what babe? Mahinang anes nito at ginalingan pa ang kanyang ginagawa kaya mas lalong nabaliw ang dalaga. Whoa, please, tell me babe, please take me now, please. Umuungol niyang pahayag dahil hindi na niya kayang kontrolin ang nararamdaman. Yes babe I will, just hold on ang binatang halos mapaos din sa kakaibang samyo ng damdamin. Ngunit napaigtad ang dalaga ng may malaking bagay na pumasok sa kanya, halos mapasigaw siya sa sakit at mahigpit na sinabunutan. Ang lalaki nang makapasok na ito sa kanya. Nabigla naman si Tyren at pansantatang itinigil na ginagawa. Tinigitigan ng babaeng halos nakapikit sa sakit na nadarama. Hinagilap ng bibig niya ang labi nito at mariing hinalikan ito habang ingat na ingat ang ginawang pagtaas-baba. Pagkatapos ng napakainit na pagniniig ay kapwa silang walang imak na humilata sa kama. Did I hurt you? Mula sa katahimikan ay nagsalita ang lalaki. Agad namang hinanap ng dalaga ang dila at halos mabulol pa nang sumagot dito no. Bakit di mo sinabi? Saad nito referring to her virginity ngunit nagkibit lamang ito. Ni hindi nga niya matansya kung nagsisi ito dahil wala siyang karanasan o di naman kaya ay hindi nag-enjoy o nasiyahan dahil wala siyang ginawa. I'm sorry ang si Tyren at biglang namutawi ang isang mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Did he feel sorry because he hurt her or did he say sorry dahil nagsisi itong nakipagtalik sa kanya? Sasagutin sana niya ito na okay lang, walang anuman at ginasto naman din ito ngunit biglang tumunog ang cellphone nito. Agad itong tumayo at walang pakialam sa hubad na katawan tinungo ang kinaroroonan ng telepono. Yes babe. Narinig pa niyang sagot nito bago lumabas sa porch ng kwarto. Sa narinig ay parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Babe ang sinasam nito kanina habang sila ay magkanig, di yata't ito ang naiisip ng binata habang pinagsasaluhan ang mainit na sandali. Agad siyang bumangon mula sa pagkakahiga, hinanap ang damit at dali-daling nagbihis. Pagkaayos ng Saturday ili ay agad na siyang umalis.